Tingnan nyo ang mga kaululan ng mga Itbulaga na ito, mga kababayan. Oh. Di ba ito si Tuta Soto, mga kababayan, ang nagsabing, nararapat na daw na lumayas na yung mga maestrado ng Supreme Court. Sana nga daw, mga kababayan, mag-retire na silang lahat o mag-charter change na, mga kababayan, para mapalitan ang Supreme Court mismo. Wala daw silbi, mga kababayan. Yan ang pinupunto ni Soto dati. Tila hindi raw, mga kababayan, marunong. Binastos, mga kababayan, sa makatuwid. Nasampahan siya ng indirect contempt na kaso, mga kababayan, sa Supreme Court. At ngayon, ang tuta, mga kababayan, magpapasaklolo sa Supreme Court daw. Kung lulusot, lulusot itong amendment na pinupush ni na Senator Marcoleta at ni na Cayetano. Yung grupo ng mga majority, mga kababayan. Ang animal na yan, Toto. Ang bukal bibig dito dati, mga kababayan, kaya ayaw niya sundin ang Supreme Court dahil dapat hindi na makialam ang Supreme Court sa Senado dahil they are co-equal. Mayroon sila sariling rules. Mayroon sila mga sariling sinusunod na panuntunan. Ngayon, mga kababayan, nagbabalak, magpasaklolo sa Supreme Court kung pagbutuhan daw ng mga senador, mga kababayan, na baguhin ang Senate rules. Ang tuta na itong animal na to talaga nung gabulok, mga kababayan. Ang isip. Ayun pala, mga kababayan, itong Senate rules na pinaghihimutok na kailang budhi, mga kababayan, ay aprobado na pala dati at ginawa na dati, mga kababayan, ng the same people na kumukontra ngayon. Payag dito si Lacson, si Matsing daw, mga kababayan, si Virus at marami pang ibang senatong na i-apply ito dati kahit hindi pa pandemic, mga kababayan. So ibig sabihin, mayroon nang nakaraang ruling nito, mga kababayan, na pwede talagang mag-online kahit hindi nung pandemic. Pero ngayon, dahil hindi paborable sa kanila, bawal na at aakyat na sa Korte Suprema. Mga hipokrito lang talaga. Panoorin niyo po, ha? Hindi pa natatapos, mabuti pa itong pag-walk out nitong mga mga bulaga. Nung Strong 11 ba? Ano ba tawag nila? Strong smell. Oh. Ha? Bulaga Sabi ni 11. Magtayban, ipokritong 11. Hindi pa rin sila mga kababayan, no? Nakapag-move on ngayon, no? Putak pa rin ng putak, mga kababayan. Hanggang ngayon, etong si Ping Lacson. Ang sabi niya, mga kababayan, ang tanging paraan daw para maibalik ang dangal ng Senado at katiwasayan ay ang sibakin si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Wawawi. Sila na ang magaling. Kakampi kasi nila ang media, mga kababayan, kaya na-amplify ang kanilang mga propaganda. Di ba? Mga Ipokritong strong 11 sapagkat ala naman palang moral ascendancy itong mga ito. Oo. Dahil yung kanilang pag-walk out, double edge. Double edge. Sabotahe nga yun, mga kababayan, kung matuturingan. Double edge. Pag pabor sa kanila, yung pinag-uusapang yung naging dahilan ng kanilang pag-walk out, double edge. Kung ginawa yun ng majority, mga kababayan, o grupo ni Cayetano, sasabihin nila, bastos. Hindi na lang ginalang ang Kongreso. Pero ngayon, mga kababayan, sila ang nag-walk out. Para ito sa karapatan, para ito sa hustisya, para ito kay Marcos. Pagka pinag-uusapan ay pabor sa kanila, okay lang. Oo. Pero kapag kontra sa kanila at sa boss nila, hindi okay. Hindi okay. Paano ko nasabi yan? Paano ho kasi? Nako, Mario Joseph, hindi mo akalain, Hindi mo akalain, Itong mga tao na ito ay galit na galit dahil doon sa motion ni Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta, na i-update, mga kababayan, ang magkaroon ng amendment sa kanilang Senate rules. Legal yan, mga kababayan, yung amendment, i-update. Ako, ang term ko kasi i-update yung Senate resolution na kanilang ginagamit, para sa mga pagdinig, sa pagdalo sa plenaryo, sa pagboto. Oo, mga kababayan, legal yan ang pag-change kung saan mang provision doon sa kanilang Senate rules. Ang mga gunggong kasi ang pinoportray nila, mga kababayan, na sabi nila, bawal yan, online na yan. Dumalo sa online. Bawal nga kung hindi mo i-change. Hindi magiging bawal yan, mga kababayan, kung mayroong amendment. Which is, yan na nga ang ginagawang hakbang ni Senator Marcoleta ngayon. Ito mga bugok na to, no? Grabe kung maka-twist talaga, mga kababayan, no? So on and so forth. Ang tingin ko dyan, kailangan na talagang i-upgrade sapagkat nasa mundo na tayo ng makabagong teknolohiya. Hindi naman laging present ang sino man.
Lalo na halimbawa, kung mga importante Pero hindi na. Diretsahan na mga kababayan. Diretsahan na. This is a way for the Senate to counter mga kababayan ang plano ng mga bangag. Dahil iisa-isahin silang ilalagas mga kababayan eh. Isa-isahin sila ni Marcos na gawan ng kaso mga kababayan para mapakulong, para bawasan ang kanilang boto. At sa pamamagitan nito, makakounter nila mga kababayan ang political moves ni Marcos. kataon, meron din namang kailangan mong dumalo sa isang pagtitipon. Nakapangako ka na ikaw ay dadalo dito sa pagtitipon na ito, ay kailangan mong dumalo at kailangan mo rin dumalo ng sesyon. Paano kang boboto? Lalabing isa na nga lang kayo, kulang pa. Lalabing isa na nga lang kayo, mawawala ka pa. Di ba ga? Ang gusto kasi nila ay payagan na ang mga senador, hindi naman isa lang kundi lahat. Lahat. Na makaboto sa pamamagitan ng electronic means system, ano ha? Ang tawag dito, online, o kaya teleconferencing, and so on and so forth. Kasi, importante rin yan sa magkabilang panig. Majority at minority, kakailanganin niya sa mga pagkakataon na ito. Halimbawa, nagkataon na itong si Senate Minority Leader Tuta. Tito Soto ay kinailangan niyang tumugon sa Magpatuli. ng presidente. At pupunta sila halimbawa ay doon sa pinakadulong hilaga ng Pilipinas. Sa apare. Doon sa hulog. Na nagkataon naman na may Itbulaga. importante pag-uusapan doon sa Senado at biglang nagkaroon ng division of the House. So kailangan magbutuhan. Kailangan magbutuhan kasi division of the House kailangan yung minority tsaka majority. Di ba ka? So pag bumoto yan, kailangan 13. Para maaprubahan o maipalo na kung ano yan. Maipalo. Halimbawa, yan ho kasi halo-halo. Halo-halo yan. Pag bumoto, hindi porke majority. Kasi yung majority pwedeng bumoto sa panukala ng minority. Kung talaga naman ito'y para pabor at makikinabang ang bunta. And the same, ganun din naman. Vice versa lang yan mga kababayan Ang problema, paano kung halimbawa ito ay plano ng minority? Lalabing isa na nga lang kayo. Talagang napakaraming drama mga kababayan, no? Kaya ay majority sa boboto ay minority. Yung 11. Tapos 11 na nga lang kayo, kulang ka pa. Hindi, you may be allowed to vote and join the plenary kahit na ikaw ay nasa sasakyan mo o kung nasaan ka man. Mr. President, mayroon lang kailangan doon sa kailangan bumoto. Di ba ka? Maiintindihan ng presidente yun. May sesyon. Sandali lang naman yung part na yun. Dahil ikaw naman ay updated doon sa nilalaman ng inyong agenda. Hindi Nakakatawa pa mga kababayan, si Tuta Soto mga kababayan, pupunta daw sa Supreme Court. Lord. Para magsumbong mga kababayan kung sakaling lulusot daw ito. Pero tingnan mo, sinasabi ko, double-sided isang bagay dito. Ikaw nga, Tuta, ang ayaw sumunod sa Supreme Court. Gusto mo pang, dati di ba, gusto niyang mag-resign lahat mga kababayan ng mga maestrado dahil na naiinis na siya mga kababayan. Ngayon magpasaklolo na siya sa Supreme Court. Sapagkat etong Hipokrito 11 na ito, The Hypocrite 11. May mga panukalang kapareho din ito. May mga panukalang kapareho din ito. Kagaya na lang halimbawa, noong July 31, 2019, isa hong proposed Senate resolution ang inihain ni na Senator Ping Lacson, na senador ngayon, at dating Senate President Franklin Drilon during the time. At ito ho yung proposed Senate Resolution number 51, kagaya ng inyong nakikita ngayon sa inyong mga screen. Yung proposed 51 na yan, nagpropose sila dati din ganyan mga kababayan ng pamagat, direct, pakita mo nga para malaman. Ang pamagat ho niyan ay allowing Senator Laila De Lima, si De Lima, request nila yan mga kababayan. Si Matsing ang Tapos ngayon, bawal na mga kababayan kung ang majority ang mag-request. Napaka-hipokrito talaga, no? To attend the plenary via teleconferencing. Di ba? Yan yung sinasabi dyan sa party na yan.
At ang dahilan nila, bakit kinailangan? Sapagkat noong mga panahon ay nakakulong si Laila de Lima. Pero ang kanilang dahilan, Ang ano yun problema nun dati mga kababayan, kulang sila sa boto. Hindi na aprobahan mga kababayan. Ang Senado, botohan lang yan ngayon, anong magagawa nila ngayon kung sapat sa boto mga kababayan? Ang rules sa Senado sundin ang majority na votes. Dahil talo sila, walk out na mga kababayan. Nag-walk out ang mga talunan. is unduly deprives daw itong mga ito. Ibig sabihin, ay ito isang uri ng pagkakait sa mga Pilipino na magkaroon ng representasyon sa Senado. Sila ng representasyon sa Senado, lalo na yung mga bumoto kay Laila de Lima. Di ba? Binoto namin. Yan ang kanila dati ha. So, Tapos ngayon, ayaw na nila mga kababayan. must represent us. Siya yung isa sa mga kakatawan sa amin doon. Saba. Pag hindi mo pinayagan yan, ay pinagkaitan mo itong mga tao na ito ng kanilang karapatan. Hindi ba ka? Mga hipokrito tapos ngayon mga kababayan, ayaw na nila. Pagkatapos, ang sabi pa dyan sa resolution na yan, mababawasan yung collective wisdom ng Senado. Wisdom pa, saba. Ang pakinggan, ha? At totoo naman yun. Oo nga. Tapos ngayon, ayaw na nila ng ganyan mga kababayan. Dati-rati kung sila ang makikinabang, okay lang. Mabigyan ng pagkakataon. Sapagkat si Laila de Lima nakakulong by the time. Pero hindi pa final and executory sapagkat una ay tawag dito, nakaapila. Di ba ga? Nakaapila ang kanyang kaso hanggang sa napawalang sala. Hindi ba ga? Yan. Sa panahon ngayon. Kaya siya ay pinapayagang bumoto noon. Alright. Ang pumirma ho dyan ay sina Matsing. Senator Ping at Pati si Ping. Franklin Drilon. That was July, ang naghain ho niyan, July 31, 2019. At ito pa. Ito pa. Noong February 23, 2021, itong sina Senator Franklin Drilon, Senator Pia Ontiveros, Senator Pia Hontiveros, Risa. Kiko Pangilinan at nooy Senator Ralph Recto ay naghain din naman ng Proposed Senate Resolution 658. Yan, yung nakikita ninyo na yan. Oo. Apat ho silang pumirma dyan. Tinakpan ko lang yung pinalabo ko lang para hindi makita yung kanilang eksaktong pirma. Yan sa resolution na yan, Mga hypocrites hindi kasi. lang ho sa plenaryo, pinapayagang umattend si Laila de Lima. Pinalakas, Saba. pinalawak pa ito. Maging sa mga committee hearings and sessions, siya ho'y pinayagan din sa pamamagitan yan. Pinayagan Online pala. at electronic teleconferencing. Di ba ga? So, yan sa mga bagay na yan, sila'y magkakakampi. Magkakasama. Pero bakit ito, sa pagkakataong ito, bakit ito yung naging banta sa integridad at seguridad ng Senado sa mga panahon na ito? Nung panahon nila, okay lang? Double standard. Double standard Ayan kasi mga baliw kasi yan sila mga Sabi ko kababayan nga, wala kayong moral ascendancy. Oo. Wala kayong karapatan. Walang Walk out. karapatan. Sabihin mo pang common sense? Oo nga, Yan no? ang pa kung anak ng teting. Stupid pa. Si Marcoleta daw ang stupid mga kababayan. It's the rules, stupid. Kaya nga, i-update ang rules para hindi na maging bawal mga kababayan. Napaka-stupid do. Naman no, asan ang inyong integridad? Wala na. Kasi ang integridad ng Senado, nawala yan, bumagsak yan, nung simulan ninyong pagtakpan ng lahat ng mga sangkot sa flood control scandal. Control! Wala na. Dahil lahat, ang diretsyo ay sa presidente. Oh. Ngayon, galit na galit kayo. Nag-walkout pa kayo. Walk out pa. Pinagtanggol pa kayo ng attack dog ng Malacanang. Oh. Sigley Castro. Ang Dog. sabi, kaya daw ho'y pinayagan yan dahil mayroon hong pandemya noong panahon na yun. Ladies and gentlemen. Yan nga ang pandemya is natural calamity, phenomenon. Ito ngayon sa ating bansa mga kababayan, man-made disaster. Gawa ni Marcos na isang gawain ng mga diktador mga kababayan. Mga kaabante, ang pandemya ay nag-umpisa noong December 2019
sa China nung magkaroon ho ng outbreak sa China. Di ba ga? At ang Pilipinas ay nagdeklara at January 30, ito ho ay nakarating sa Pilipinas 2020. At by February o March 9, 2020, nag-umpisa na ang lockdown dahil sa public health emergency. Ibig sabihin, yung Senate Resolution, proposed Senate Resolution number 51, yan ho yung nangyari, wala pang pandemya. Oo nga, no? So what's the difference? At sino bang makikinabang yan? Isa lang ba ang makikinabang? Mga hipokrito Kayo rin, talaga, no? dahil pwede rin kayong pumasyal. Lalo na, halimbawa, si Risa Ontiveros. Halimbawa, papasyal siya doon sa Negros Occidental. Dadalawin niya yung kanyang mga Tabosol. kaibigan doon. Nasa bundok at nasa kapatagan. Nasa bundok. Di ba? Dadalawin niya ron yung mga nagsisisigaw doon. Bayan. Tapos kailangan niyang umattend ng sesyon. Kinailangan siya. Di pwede siyang dumalo. Cellphone lang ang gamit niya, di ba ga? Pero dahil nga meron silang masamang iniisip at masamang binabalak laban sa mga Pilipino, ayun. Laban ayaw sa nila. Pilipino. Kaya sila ay nagsipag. Walk out. Mga pangit. Tingnan mo, Bulacan, ito, duda ako sa'yo, ha? Duda talaga ako sa'yo. Yung Akbayan, ha? Akbayan ako, hindi ako political analyst, ha? Economics ang undergraduate ko sa UP, pero I like numbers, ha? Hindi ako political analyst, kagaya ng iba dyan, na dahil wala ng trabaho, kagaya ni Lamas, political analyst na. Lamas, Mr. Patatas. Hoy, baka walang trabaho. Huwag kayo mag-analyst. Tapos, ang sabi ni, si Gonson ba yung sabi mga kababayan na, si Lamas pa pala ang nagbabayad para sa kanyang show? Akala ba natin mga kababayan na ikaw ang binabayaran ng isang station para sa iyong show? Yan baliktad, si Lamas na ang nagbabayad. So, propagandista talaga. Analyst, ha? The propagandist. Pwede kayo umalis. Eto, bakit? Di ba ang last election, nanalo Akbayan? Ako, 3 seats, ha? Kaduda-duda yan. Yan mga kababayan, fishy yan. Akbayan, talo nga yan dati Ngayon, biglang number 1? For that, 0 sila Yeah. Zero. Nanalo si Risa Ontiveros. Kung kayong gaganyan, ha? Commissioner ako dati. Na magic yan siguro, no? Ni Bangag, no? Kumelekted yan, no? Kaya, hindi ako nagsasabi ng hindi totoo sa numero sa eleksyon, ha? Bakit sa Bulacan, biglang nag-number 1 na Akbayan ng 2025 election? Nakaakbayan. Sino sa Bulacan? Ang tingin ko dyan, Kati, yung Bulacan na mga congressman dyan, ay inorderan yan. Inorderan yan, tingin ko dyan, ni BBM gang na panalunin nyo yung Akbayan ni Risa Ontiveros dahil kasangga natin yan. Kasangga ang tanga. Yan. Lahat yan, mga congressman dyan. Mananagot kayo sa amin. Kaya ganyan Flood kasipag. control projects dyan na ghost, ha? Kaya ang baha dyan sobra-sobra sa inyo. Huwag kayong magmagaling dahil may mga Oo nga, no? Bulacan ang number 1 sa flood control. ghost dyan sa Bulacan. At marami kaming mga kaibigan dyan. Kaya, ang ghost project, saan ang number 1 sa Metro Manila? I mean, in the environment. Bulacan. Bulacan. Kaya number 1 ang Akbayan. Kaya, Ayun. sila. Ako naman, Exactly. sabihin nyo na, kasi pro-Sara yan, kaya ganyan yan. Pro-Sara nga ako. Pero, you cannot, fake the numbers, This is a Exactly. numbers game. Kaya 3% lang si Risa Ontiveros kasi hindi naman naniniwala sa kanya, Kat. 1% nga lang Kapag siya ang presidente, gagana ang ekonomiya, maraming trabaho at tsutsu. Alam Diyos niyo, ka, Lord. sosyalista, isang halintang na lang sa Ilonggo pa, isang step na lang, komunista na. Kaya, yung bumoto One step to communism na. sa sosyalista, dahil sigurado, okay naman po yun, na itaas ang mga sweldo, itaas ang kung ang ekonomiya mo ay carry niya yun. Correct. Di naman carry. Bagsak na nga, tapos itataas mo lahat, tapos ililibre mo. Anong sabi ni Risa Ontiveros? Dapat ang society, lahat-lahat, kahit hindi pa nakakapagtrabaho, ay pantay-pantay. Gagaya lang din yan ni Bangag mga kababayan na ayuda. Tapos, ang tanong mga kababayan, saan mo kunin ang pera?
Ungas ka. Walang negosyo ang Pilipinas. Kulang nga mga kababayan sa source of income. Akala siguro na mga kababayan, magpiprint lang tayo ng pera, okay na. nakukuha. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Pero pakibasa nga uli ng Karl Marx. Ha? Alam nyo, sabihin nyo na si Attorney Guanzon bias dahil pro Sara. Bias din naman sila eh. Bahala na kayo kung ano Oo. sabihin nyo. Bias din naman sila mga kababayan. Pero hindi nyo, kami malilin lang, na kaya nanalo kayo dyan. Ha? Huwag nyo akong pilitin sabihin ang pangalan nyo, ha? Dahil nanalo kayo dyan, senador, na dati kulelat kayo sa Senate. Kulelat. Dahil nag-deal kayo, probably, Oh, my libangag. thinking is that nag-deal kayo kay BBM Gang, Oh. dahil sa impeachment, kayo, boboto kayo to impeach Sara. Ayan. Yan ang problema pag nakapagkape na po. Mama B. Medyo gumagana brain. hyper. Kaya balik tayo kay Mr. Pero Manayo. sugsugan ko lang, mother, no? Kasi Susugan. totoo yan. Kasi kung titingnan mo naman talaga yung nangyayari ngayon, di ba? Sila yung number one, napaka-eager dyan sa issue kay BP Sara. But, yung flood control, yung issue nyo na 200, babalikan natin, 200 plus million na sinasabi ninyo na dinispal ko ni BP Sara, na opisina ni BP Sara, napaka-eager niyong pag-usapan, pero yung flood control na yan, Oo. trillion, wala. Wala na. Diyan sa Senate, Risa Hontiveros. Oh, No comment ilabas ka. niyo po ang minority report ninyo at patingnan po namin kung anong klaseng report yan. Ay ngayon po, wala nang bisa yan. Kasi iba na. Sino nga, Cathy, ang chair ngayon ng Blue Ribbon Committee? Si Senator Pia Cayetano, Vice Chair natin. Bongga. Vice Chair Bongga. si Senator Rodante Marcoleta, tsaka si Senator Jinggoy Estrada. Abogado. pareho. Abogada. Sa Marcoleta, abogado. Yung Blue Ribbon Committee, Si Lacson, gago lang. kailangan ebidensya. Sige ha, Anti-Claire ha, kutsa-kutsain mo pa si Senator Pia Cayetano, talagang itutuloy ko na yung hamon sa iyo. Pay-per-view. Tapahan! Slap fight! Kasi alam mo, Cathy, si Pia Slap Cayetano fight. is my sorority sister in UP Delta Lambda Sigma. Ha? Hindi lang yan sorority sister. Nag-abot kami sa UP Loyan. So, ilang taon kami magkakasama niyan. So, kilalang kilala ko yan. Mahiya naman kayo, Anti-Claire. Nakukutsain niyo yan as a crybaby. Triathlete yan eh. UP College of Law yan. Triathlete pa. Ikaw hindi ka nga makatapos siguro ng Athlete sport lang yan si Claire Castro. 10 kilometrong takbo eh. Tumatakbo yan ng 20 kilometers, sasakay na bisikleta, another 10 kilometers, at mag-iilang laps pa sa swimming pool. Yeah. Yan ang triathlete na sinasabi nyo, crybaby. Oh, kaya sabi ko, Cathy, hindi naman pwedeng tanggapin ko to dahil sis ko yan eh. Kaya sabi ko, sige, slap fight tayo. Hindi mali Slap yun. fight. Diba? Kasi, Mali talaga yun, biro mo, binsweldoan natin siya ng 300,000, mukutsain niya ang senador, spokeswoman Vice siya President, ni BBM. kinukutsa, lahat kinukutsa. Oo. Hindi lang yun, mother. Kasi ako, para kayong di tao. Wow! Hayop siya. Kayo tao. Hayop Wala eh. kayong damdamin Baka si na... Chucky siya. Chucky Kasi dal. parang hindi ka ba pwedeng umiyak at maging emotional? Yeah. Di ba? Parang sinasabi ni Chairman Lito Banayo, no? For you to Wala be ka able bang to... compassion? Oh, yun. To be able to be a good leader, compassionate, di ba? May paninindigan at may Competence. integrity. Di ba? May, Character. oo. Oh, alam mo magandang Natural yung ano eh kasi Maganda. ngayon lang nangyari yung insidente Yes. nyo. Natural terrified ka, traumatized silang lahat, di ba? Eh lalo na yung mga babae, mga Yes. ina, pareho si Yes. Loren at saka si pareho si Camille, si Siyempre natural yung biglang- feeling na ano na mangyayari sa At, amin, di and ba? they feel so safe because they're inside their own Oo. facility na kahit dapat na, safe ka. Kasi pag lights off Oo, eh. yeah. Nag-lights out agad eh. Hindi lang yun, mother. Ang sabi nga po ni Senator Pia Cayetano, meron siyang 20 years na empleyado Sa labas. na nasa labas na Na takot mga kababayan dahil akala na talaga may active shooter eh. Hindi natin alam. Kung ngayon natin malalaman mga kababayan na wala pala, ang layo lang pala. Di okay lang. Pero nung panahong iyon, legit mga kababayan ang kanilang takot talaga. merong 12-year-old na anak. Okay? May 12-year-old na anak na tumatakbo na hindi alam kung saan siya pupunta. Ang tanong ko naman dyan Diba? talaga, Kate, bakit bawal ba umiyak dyan? Yun na nga. Antayin nyo ako dyan, magsisenador ako. Iiyak kayo. Sila ang iiyak. Iiyak kayo sa akin. Oo. Huwag nyo kaming
ng mga Delta Lambda, ha? Dahil astig kami mga babae. We were bred, trained to be leaders, with competence, honor, and excellence. Kaya, yung ginawa nyo kay Senator Pia Cayetano, pinipersonal ko yan. Kaya ngayon, bumalik ako. Kati, may schedule na ako ulit sa training ko. Mayroon na ulit? Oo, kaya nila-live natin yan sa video. Sige. Pag nagka-abs na ako ulit. Pero eto, Chairman Lito Banayo, Kathy. yung nangyari kahapon, ano hong maiko-comment nyo? Yung biglang after mag-present ni Senator Amy, biglang nag-react yung mga, normal na may reaction, pero yung, for me kasi sobrang exaggerated yung reaction kasi hindi nga sila pinangalanan. Ano hong mako-comment nyo dun sa nangyari? Well, unang-una kasi, finrame kagad ni Senator Soto at ni Senator Ping nung una fake nagsalita news. si Sen Amy at noon nga na-i-interview na ano na yung tungkol sa no election at term extension of term limits. Finrame na kagad ni Senator Ping at ni Senator Tito na hindi totoo yan, di ba? May BS pa nga, hindi ko alam kung sino sa kanila nagsabi, may BS yan, gano'n. BS pa sila mga kababayan. Kailanman hindi kami nag-usap, kaming mga minority senators tungkol dyan sa CONAS. Pero hindi naman sinabi ni Senator Amy na nag-usap-usap kayo tungkol Exactly. dito. Ang pinupunto lang niya, si Tito Soto nakipag-usap sa Speaker of the House. Exactly. That's No? what I also... Exactly! Kung nakipag-usap, siyempre, hindi naman kayo basta tao. Senate President ka, Speaker ka. Pwede yung ba sabihin joke lang yung tungkol sa CONAS? That's a very serious matter. And in several occasions, the Senate was the bulwark against attempts to amend the Constitution to perpetuate some people in power. Di ba? Panahon pa niya ni FVR, nagkaroon ng People's Initiative. No? Sino ang kumontra? Di ba? Senado nag-umpisang kumontra. Pagkatapos si Cardinal Sin, si President Cory, kinontra nila, hindi natuloy. Panahon naman ni Presidente Erap, gusto niyang pa-amend ang Constitution for economic purposes daw. Kinontra din ni Cardinal Sin, ni Tita Cory at iba pa. Corazon.com. Sa Presidential Advisor on Political Affairs at that time, concurrently General Manager of the Philippine Tourism Authority nung panahon ni ERAP. Pag ano pa kami ni ERAP na sinabi ko kay Presidente ERAP, alam mo, yung mga kabinete mo, paikutin natin sa buong Pilipinas para i-explain na economic provisions lamang. No? So we did that. And by December, the survey ng December, kasi August ini-start ni ERAP yon, December survey, we were already, dati kasi nagumpisa kami, 27% lang ang pabor despite the fact that ERAP was a very popular president. No? 27% lang ang pabor, 73% against. But by December, because nag-ano nga kami, nag-ads pa kami noon eh. Si Ronnie Puno ang in charge ng mga ads at yung mga ano. We were already doing 44% approval. So, konti na lang, di ba? Biglang January, biglang umatras si Presidente Erap. Okay. No? Di na raw tuloy. Just like that. Tinawag kami sa Malacanang and then nag-speech siya doon. Sinabi niya hindi na tuloy yung Concord ang tawag doon. Constitutional for Reform and Development. Something like that. Concord. The following day, nag-usap kami lang dalawa. Punta ako sa Malacanang, usap kami. Okay, Erap. Sabi ko, Sir President, bakit ka naman umatras pa? Pinakita ko na sa iyo yung survey na 44% approval na tayo. Hindi kasi mahirap kalaban ng simbahan. Kontra sila, ganun-ganon. Alam mo, sinabi ko noon, and I wrote this in my draft of the book. Sir President, kapag ang presidente nanindigan at pinaniniwalaan niya yung kanyang pinanindigan na yun, yung kanyang statement na yun, wala na yung atrasan. Exactly. Kasi kako, yung mga yan, kaaway mo yan, paantimano. Hindi ba si Cardinal Sin kako nagsabi na anybody but ERAP? So ngayon, nakita nila, kayang-kaya ka palang paatrasin. Yeah. What happened? 1 year after, he was out of the palace. Yeah, exactly. Because Cardinal Sin and the Yellows, Oo. they post him. Di ba? Oo.
Ganon. Doon naman ako bilib na bilib kay Presidente Duterte. Yeah. Miski kay Mayor Duterte pa siya. Ayaw noon. niya Kasi i-impeach sila, nakita ko yan. Impeach sila yun, Alam ba? mo, Cathy, ito, Cathy, personal ito. At ikaw naman, matagal ka rin sa Davao. Nung high school ako, hanggang college, at miski bago na, nagtatrabaho na ako, meron kaming farm sa Davao, sa Tugbok, Davao City. 142 hectares. Na 35 hectares of that, tinanim namin ng pomelo. Okay. Ako nag-golden pomelo, sa amin yun dati. Okay. Ang sarap nun. Oo. Ngayon, nung matanda na ang mga magulang ko at lahat naman kami, isa arkitekto, isa doktor, isa dentista, wala sa amin interesado sa farm, sa bukid. Binigay ng tatay ko yan sa land reform. Yung retention namin, no, kasi 4 kami magkakapatid, binenta ko kay Victor, the late Victor Consunhi. No? Okay. Si Kaya, Victor. So, they took over the, sabi ko lang kay Victor noon, doon sa kanyang vice president, yan ka akong mga empleyado namin, di naman yan mga tenants ka ako. Kung ang plano nyo dyan, gawin ninyong fruit farm, ginawa durian, mangustin, etc. etc. Sabi ko, employin nyo yung mga nakatanggap ng certificates of, yung CLOA. Di ba yung, kasi ako, 5 hectares, 3 hectares ka ako, ano kikitain yan? Rolling yung terrain, hindi naman flat no? At saka rain-fed, hindi naman, yun lang pomelo farm ang irrigated. So, at ginawa naman nila Victor, no? So, at least maganda buhay naman ng mga nakatanggap ng lupa. So, kaya noon, nung naging mayor na itong si Digong, at nakita ko yung wala nang gulo sa Davao, sabi ko, sayang, bakit ba natin binenta-benta pa? Bakit ba natin binigay sa land reform yung lupa na yun a good lawyer can always, di ba? Can always you do could have something. retained We part could of have retained it, no? Sabi ko, sa laki ng property, pwede pag golf course. Yes. Diba? At saka kasi dati nga kinikwento rin sa akin, nung nandun ako, sila rin, kahit yung ex ko na, ang buhay daw talaga sa Davao nakakatakot. Oo. Kasi pinapasok ka lang daw ng NPA, ninanakawan ka, ginagahasa kayo. Kaya si PRRD daw, tinuruan yung mga taong ipagtanggol ang sarili. May sariling mga baril, dapat matuto kayo. Kasi parang wala siya dyan 24/7. Oo. Kaya naging maganda raw talaga ang Davao. Totoo, nakita ko yung progress ng Davao talaga nung si Digong ang naging mayor. Kanya nga nung 2015 pa, before 2016, nung nababalitaan ko na merong movement sa Davao na tumakbo siyang presidente, nag-volunteer kagad ako. Tinawagan ko si Bingbong Medialdea, no, na barkada ko yan from way back. No? Sabi ko, Bong, pagka nakikiliti na si Digong, paliparin mo ako nilipad ako ng Davao. Tsaka And mahilig that's ka how it mga started. kumanta. May piano lang kasi pag nasa-stress na sila may piano, nag-hire kang pianista doon. Oo. Yun. So, yung Digong style na yan, do you see that in VP Sara? A little bit? Yes. Alam mo, nung una ko nakita yung yung sinuntok niya yung sheriff na she was condemned by media in Manila. Sabi ko tama yan. Tama yan. That is tapang at malasakit. Exactly. Nagmamalasakit doon sa squatters, nagpakita ng tapang. Alam mo Exact. dito,